Blessed January 2, no, Friday morning. Friday, hindi na pala morning, tanghali na. Blessed day sa bawat isa sa atin. Makulimlim po dito sa amin sa Laguna ngayon at nag-uulan. Pero nagpapasalamat tayo, no? Still a cool weather. Ayan, kaya we praise God and tayo ay dadako, no, sa ating devotion sa araw na ito. Bago tayo magsimula, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa oras na ito, sa pagkakataon na muli, Panginoon, kami ay magbubulay-bulay sa iyong mga salita na patuloy, Panginoon, na siyang pagkain ng aming kaluluwa at kalakasan ng aming pananampalataya. Samahan mo po kami, Panginoon, sa gawain na ito. Pagkalooban mo po ang iyong lingkod ng karunungan, Panginoon, na maibahagi ang iyong mga salita ng tama at may kalinawan. Dinadalangin din namin na patuloy kang kumilos sa puso ng bawat isa. I-cultivate mo po ang aming mga damdamin, ang aming mga isipan. Tulungan mo na ang iyong mga salita ay siyang bumaon sa aming puso at lumago at patuloy na maging liwanag sa mga taong nakakakita sa amin. Tulungan mo na magbunga ang aming pananampalataya, Panginoon, at patuloy kaming maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Ama, patuloy din namin hinihiling ang kagamutan at kagalingan ng mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo pong bigyan ng katagumpayan, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay at mga kapatid na ito, Panginoon. At gayon din ang bawat isa sa amin kung kami man ay may mga pinagdaraan ng mga pagsubok at mga pagkakasakit. Patuloy mo rin kami haplusin at pagalingin, Panginoon, at pagkalooban ng katagumpayan, Panginoon, sa mga pagsubok na ito. Ama, patuloy mo kaming patawarin sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon, at tulungan mo na lagi kaming maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed day, no, sa bawat isa. A blessed day kay Ading Shirley at sa iyong family, sa lahat ng kasama mo sa oras na ito at sa lahat ng mga nanonood ng live na ito at ganun din mga manonood pa ng replay ng live na ito. No, ang ating morning devotion, no, sa araw na ito ay may pamagat na unshakable faith for the new year. Ayan. So, new year pa rin naman, no, kahit January 2, no, sa atin nga dito sa Philippines, no, hanggang January 15, no, bumabati na, hanggang buong January, bumabati ng Happy New Year. Ayan. At maganda itong ating topic na unshakable faith, no, na dapat na taglay ng mga Kristiyano sa buong buhay, hindi lang sa buong taon, no, kundi sa buong buhay, no. At magandang ito ay ating mapagbulay-bulayan. Yeah. Ang ating teksto na pagbabatayan ay matatagpuan natin sa Hebrews 11:1. Yan, sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 1. Babasahin ko sa English, no? Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ayan, di ba? Alam natin, no, pag pinag-uusapan ng faith, ito talaga ang unang verse na may isip natin. Dahil ina-explain niya eksakto, no, yung kung ano ba talaga ang pananampalataya, no. Ito ay ito ay evidence, no. Ito ay mga bagay, no, na kahit hindi mo pa nakikita, no, pero andoon yung hope mo, no. Ito yung kahit alam mo na wala pa siya ngayon, pero andoon, no, sa loob mo, ando sa damdamin, pero ito ay higit pa, no, sa damdamin, no.
ngayong nandito tayo sa panibagong taon, no, napakaganda na mapag-igting natin yung pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoong Diyos. Alam natin na ang 2026 hindi natin alam kung ano ang meron para sa atin, no? Pero syempre, lahat ng mabubuting bagay iniisip natin, no, na we hope, no, na this year will be much brighter, no. This year sana it would bring much strength sa atin, hindi lang sa ating physical, no, lalo't higit sa ating pananampalataya. Marami tayong hino-hope, no. Pero syempre alam din natin na hindi natin alam yung bukas. Kumbaga meron niya akong nabasa, no, sa post to ni Pastor Paul. I don't know, sabi niya, what the future holds, but I know who holds the future. Yan, tama naman, no? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, pero alam natin kung sino ang kumokontrol nito. Ito ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya yung ating faith, no? Ito yung ating dapat pag-igtingin, no? So, sabi nga rito, no, sa devotion natin, as we step into the new year, no, we face uncertainties and challenges that can shake our faith, no. However, as believers, we have the privilege of living by faith, not by sight. Yan, no. So, meron tayong pagkakataon, no, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, meron tayong pagkakataon na sa pamamagitan ng faith, no, alam natin, no, na ang nag-hold ng future natin, siya yung magbibigay ng the best, no, para sa buhay ng bawat isa. Unshakable faith is not just a feeling or a wish. Yan. Hindi lang ito yung something na nararamdaman natin na pakiramdam ko magiging ano ako ngayon, no? Or kung mag-hope lang tayo sa nararamdaman natin, ang feelings natin nagpa-fluctuate yan, no? Meron tayong feeling minsan na natatakot, meron tayong feeling minsan na natutuwa, meron tayong feeling minsan na nagda-doubt, no? So, hindi ang feelings ng tao, no, dahil normal sa atin yung makaramdam ng ganitong bagay, pero hindi yun yung faith, no. So hindi yun nakadepende sa nararamdaman natin. Na kung nararamdaman ko ngayon masaya ako, hindi diyan, no, hindi yan yung faith. So it's not about how what we feel, no, or hindi rin ito yung bagay na wini-wish natin, no, na pagka winish ko etong mangyayari, no, na parang nasa may genie, no, na pagka nag-wish ka granted, no. So hindi yun yung faith, no. So it's a confident trust in God's promises and character. Yun ang faith. Ang faith is meron kang pananampalataya o meron kang tiwala. Andun yung tiwala mo sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang mga pangako at sa kanyang kakayahan, no? Kung ano yung kaya niyang gawin para sa atin. Alam natin, ang ating Panginoong Diyos ang may likha ng lahat, no? At ang kapangyarihan niya hindi natin kayang sukatin, no? So yung pananampalataya na meron tayo sa kanya, yun yung faith, no? Yung tiwala na meron tayo sa kanya at sa kanyang mga salita, yun yung faith. So today, no, ito yung i-explore natin, no, kung ano talaga yung ibig sabihin ng unshakable faith and how we can cultivate, no, itong unshakable faith sa ating mga buhay. So, meron akong tatlo dito, no? So, una, ano ba ang nature ng unshakable faith, no? So, ano ba ito? Pag sinabi mo unshakable faith, ano ba ito? Yan. So, number one, no,
yung sa nature, no, ng unshakable faith, no, merong dalawang bagay dito. Yung una is faith is rooted in God's word. Totoo naman, di ba? Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Syempre, dahil sa pakikinig, pagbabasa, no? Pagsaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos. Diyan tayo magkakaroon ng pananampalataya. Basahin natin sa Romans chapter 10 verse 17 o aklat ng Roma kapitulo 10 versikulo 17. Tama ba ako? Versikulo 17, sabi niya, kaya nga ang paniniwalay na nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ayun, no? So, dito tayo nagkakaroon, no, ng ating pananampalataya mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga, no? Napakahalaga ng Biblia, no, sa buhay natin, mga Kristiyano. Andito ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yan. So, number 2, faith is not just about believing, no? It's God's existence. Faith is not just about believing in God's existence, no? Hindi lang sa naniniwala tayo na may Diyos, no? Hindi lang ganun yung faith, but trusting in His character and promises. Yun, yung pagtitiwala natin, no, sa kanyang mga salita, no, sa kanyang mga pangako at sa kakayahan niya. Yan, basahin din natin, no, yung nakasulat sa Hebreo kapitulo 11, no, versikulo 6, no. Hebrews chapter 11, no, verse 6, sabi niya, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugod-lugod, no, sa kaniya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Ayan, no? So, napakagandang paalala sa bawat isa sa atin, no? So, habang kung tayo ay nagsasaliksik, no, sa ating Panginoong Diyos, binabasa natin yung kanyang mga salita, kasi dito natin siya matatagpuan, no? Sa banal na kasulatan, sa kanyang mga salita, dito natin nalalaman kung ano yung nais niya, kung ano ang mga plano niya sa buhay natin, kung ano yung gusto niya para sa atin, no, dito. Kaya kung tayo ay nananampalataya sa kanya at nagsasaliksik tayo sa kanyang mga salita, no, hinahanap natin yung mga pangako niya at pinanghahawakan natin ito, nagtitiwala tayo sa kanya, yun, no, yun yung faith na binabanggit natin dito. Yun yung nature nitong unshakable faith. So, napakahalaga para sa mga Kristiyano itong salita ng ating Panginoong Diyos at yung pagtiwala natin o yung pagkapit natin, no, sa kanyang mga salita. So, number 2, so yun yung number 1, no, yun yung nature ng unshakable faith. Number 2, characteristics, no, of unshakable faith, no. Ano ba itong unshakable faith na ito? Ano ang kakayahan nito? No, so number 1, assurance, no? Nagbibigay ito sa atin ng kasiguraduhan, ng assurance, no? So, unshakable faith is rooted in assurance of things hoped for, no? Even when we cannot see them. Yun na nga yung binasa natin kanina sa Hebrews 11:1, no? Nagbibigay ito ng assurance sa atin na kahit hindi natin nakikita, alam natin alam natin dahil alam natin ang Panginoong Diyos, no? Siya ang Diyos noon hanggang ngayon at magpakailanman. Yan. So, kahit limited yung ating nakikita, hindi natin nakikita lahat, pero
alam natin dahil alam natin yung kanyang salita, kumakapit tayo sa kanyang mga promises. So, andoon din yung conviction. So, assurance and conviction, no? Andoon yung conviction. So, ito yung mga characteristics ng unshakable faith. Meron tayong assurance, meron tayong conviction, no? Unshakable faith is convinced of the reality of things unseen, and it acts accordingly. Yan, no? Katulad nung yun yung mababasa natin sa Hebrews 11 no? So it brings conviction sa bawat isa sa atin na alam natin minsan yung doubt, yung fear, no? It blurs our mind, our heart na tinatanggal niya itong conviction na ito, yung assurance na ito, no? So kung meron tayong doubt, no, sa kakayahan ng Panginoong Diyos sa buhay natin, so yung ating faith ay mahina, no? Nagda-doubt kasi tayo. Pero kung andoon yung kumbaga kumakapit tayo, no, merong assurance, merong conviction, no? So, dito, pinagtitibay yung pananampalataya na meron tayo. And syempre, endurance. Ayan, no? Pag binanggit natin tong endurance, ito yung mahabang patience, no? Meron kang, hindi lang mahabang patience, no? Kundi yung both physical and mental, no? Kumbaga yung minsan nakakapagod, minsan nakakapanlumo, no? Nagtitiis ka, minsan dumarating nga yung isang tao minsan na habang nagtitiis siya, kailan kaya, di ba? May mga nagko-question, no? Pero hindi naman ibig sabihin na nagko-question ka is wala kang faith. Maaring humihina lang yung pananampalataya mo pagka parang nagtatanong ka. Pero habang ini-endure mo yung paghihintay sa kasagutan, yung habang ini-endure mo yung pagdating, no, nung iyong pinapanalangin o yung kasagutan ng ating Panginoong Diyos, pinalalakas nito yung pananampalataya mo habang pinahahaba mo yung patience in waiting, no, for God's answers. Andoon tumitibay yung faith mo. Yun nagiging unshakable faith, no? So unshakable faith perseveres through trials and challenges, knowing that God is working all things together for our good. Yun. So habang ini-endure natin yung mga trials na yan sa buhay natin, alam natin na ang Panginoong Diyos ay kumikilos, no, para sa ating buhay, no? Basahin nga natin sa James, sabi niya rito sa James 1:2-4, no? James 1:2-4. Sabi niya, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at sa tumuna pala tayo. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ayan. So, ibig sabihin, no, habang ini-endure natin yung mga trials na yan, no, nag-work pala yan sa buhay natin, no? May ginagawa yan sa atin, no? At kinukumpleto tayo. Ayan. So, napakaganda, no? Kinukomplete tayo. Alam mo, meron akong, para dito sa part nitong endurance, meron akong naalala dyan, no? Merong isang pastor na na-diagnose siya ng cancer. Tapos, so, nalumo siya, no? Dumating din siya dun sa, nanghina yung faith niya. Although, pastor na siya, nanghina rin yung faith niya. Pero,
no? Dahil nga ito, nabasa itong verse na ito, no? Kumapit lang siya sa ating Panginoong Diyos. And praise God, napagwagian niya, no? Itong pagsubok na ito, siya ay gumaling sa cancer. Ngayon siya ay nasa around 80 years old. 80 years old na, no? At patuloy na nakakaramdam siya ng panghihina sa kanyang katawan. Bagamat alam niya, no, na napagwagian niya yung cancer, alam din niya na lahat naman ng tao ay darating sa kamatayan. Ayan. So, sabi niya, ngayon, sabi niya, kumbaga parang yung trials na yun, mas pinagtibay pa siya, no, sa pagharap niya, na someday, alam niya, na haharap siya sa kamatayan, pero alam niya, na kung sino ang imimit niya after nun. Kasi sabi niya, di ba pagka nanonood ka ng isang paborito mong palabas, ayan, meron akong paboritong palabas, no, katulad yung Korean to Crash Landing on You, na ilang beses ko nang naulit-ulit tong palabas na to, no? Imagine mo, series to na maraming episodes, pero nauulit-ulit ko siya, no? Pero, ang nakakatawa, no, kahit alam ko na yung mangyayari, no, parang, inuulit mo pa. Kumbaga parang meron kang expectation na, alam ko na to. No? Yung feeling mo dun sa una, parang gulat na gulat ka. Parang, kasi first time mo na panood. Pero pagka inulit-ulit mo, no, wala na yung feeling mo nung una dun sa palabas. 'Di ba? Kasi parang, yung unang tingin mo, parang na takot ka pa, kinabahan ka pa, kinilig ka pa. Nung inuulit mo, siguro may konting kilig pa, pero wala na yung masyadong kaba. Parang alam mo na mangyayari, lalo na pag ending, kunyari, eto na, hinuli siya, kinidnap alam ko na yun, makakatakas kasi sila dyan eh. Parang ganon, di ba? So, alam mo na. So, minsan ganon din yun sa mga trials natin sa buhay. Pagka napagdaanan mo na siya isang beses, ay alam ko na yan. No, yung susunod, kumbaga yung pagkagulat mo dun sa una, hindi na siya katulad nito, no? So habang dumadaan ka pala sa mga trials sa buhay, no, kinukomplete ka and nire-ready ka for the future, no? So parang ganun ko siya tinitignan, no? Ganun ko siya tinitignan, no? Parang isang palabas na paulit-ulit, pero nagkakaroon sa'yo ng yung feeling, no, hindi ka na magugulat, hindi ka na ganito, no, pero nauulit lang siya ng nauulit, pero nag-iiba, no, may nakukomplete, no, para sa damdamin mo. Yan. So napakahalaga nitong characteristics, no, na unshakable faith, no, yung assurance, conviction, and endurance. And last, no, yung number 3, cultivating unshakable faith, no. So paano natin i-cultivate itong unshakable faith? Napakahalaga nito na napag-usapan natin, ano. Syempre, meditate on God's word. Ito yung pinaka-mahalaga. Kaya yung pag-aaral na ginagawa natin sa The Teaching, no, napakahalaga nito, no, na kahit ang tagal na nasimulan, no, pero patuloy nitong ini-strengthen yung faith natin, no, kasi nakakapag-meditate tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa buhay natin, no, let's always find time, no, to read God's word, no, yung salita ng ating Panginoong Diyos. Napakahalaga nito sa ating buhay, to meditate on God's word. And syempre, pray in faith, no? Pray in faith kasi praying is an act of faith, no? It helps, no, connect with God. So, yung marami tayong beses na nag-topic ng prayer. There is power in prayer.
Kasi habang nananalangin tayo, nagko-connect tayo kasi sa Panginoon. At pag nagko-connect tayo, yung kapangyarihan na meron siya, pwedeng dumaloy, no, sa buhay natin, no. So it depends kung paano tayo nananalangin. Pero when we pray, dapat with faith. Yan, yun yung mahalaga, no. Sabi nga kung mananalangin ka pero wala ka namang pananampalataya, baliwala, no. So yung panalangin natin dapat number 1 with faith, no. May pananampalataya, may trust tayo sa Panginoon, no. Kumakapit tayo sa kanyang pangako. And syempre last, no, is surround yourself with faith, no. Syempre paano yun, no? Syempre with people, no, na magi-encourage sa'yo, susupport sa'yo, no. So kailangan meron kang faith community, no. So dapat mahalaga, no. Ito yung mahalaga, no, na binabaliwala ng iba, yung gathering natin. Sa totoo lang, yung iba sabi nila, pwede naman ako online, no. Pwede naman ako manood palagi, or pwede naman ako magbasa na lang ng Bible sa bahay ko and mag-pray, no. Pero hindi kompleto yon, no, nang hindi ka nakikipag communicate or nakikipag-interact sa mga kapananampalataya mo. Yun. So napakahalaga nito, no, yung surround yourself, no, with faith, no, yung mag-attend ka ng mga gatherings na kung saan magkakaroon ka ng pagkakataong makipagkwentuhan, makipag-usap sa mga tao na mag-i-encourage ng faith mo, no, yung support, no, yung magsusupport sa faith mo. So people who helps us, no, who helps us grounded, makita natin na or mabalitaan man natin na meron tayong kapatiran na may karamdaman or may problema. Pag dinalaw mo sila, akala mo ikaw lang, no, yung sila lang yung nagbe-benefit doon kasi ikaw yung nagbigay ng effort. Pero hindi, no, dahil yung reaction nila sa pagdalaw mo sa kanila, sa pag-appreciate nila ng bagay na ginawa mo sa kanila, it comes to you, no, hindi mo nakikita, bumabalik din sa'yo, no. So nagpapalakasan kasi kayo, no. So yung gathering, pagdalaw mo, pagkikita-kita ng mga mananampalataya, napakahalaga niyan. Yan. So napakaganda nitong ating napag-usapan, no, unshakable faith. So in conclusion, no, it is not something we achieve overnight. Hindi ito ang pagkakaroon ng unshakable faith ay hindi instant, no, na nagpray lang ako, no, na ganito lang, no, hindi, no. So katulad nga nung napag-usapan natin, no, may endurance, no. So yung trials na yan and yung effort natin ng pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, at pag-attend natin sa mga gatherings and prayer, always mag-pray, no. So yung mga acts na yon, no, it builds the unshakable faith, no. It is a journey, no, a journey of trusting God and His Word, no. For this new year, ito yung maganda na natin na kung nagre-resolution kayo, i-resolution natin, no. So for this new year, commit in building our faith and trusting God, no, more deeply. Yan. So yun ang isa sa pinakamagandang gawin nating resolution or pagsumikapan natin na ma-achieve natin, no, for this year, to build our faith, no, and trusting God more deeply.
Ayan. So, muli, maraming salamat. A blessed day sa bawat isa. At patuloy nawa tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At patuloy tayong pagkalooban itong matibay na pananampalataya. Ayan. So, muli, before we end this devotion for today, tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan sa araw na ito. Tulungan mo kami Panginoon na patuloy kaming magkaroon nitong unshakable faith at patuloy kami Panginoong encourage ng mga kapwa namin Panginoon para magkaroon din ng matibay na pananampalataya. Nakikita namin Panginoon na ikaw lamang ang nakakaalam ng aming future. Pero alam namin Panginoon sa iyo maganda ang aming future. Kaya tulungan mo kami Panginoon na patuloy namin panghawakan ang iyong mga promises at patuloy kaming magtiwala Panginoon sa iyong mga salita, sa iyong kakayahan Panginoon na siyang kumikilos at gumagawa sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging liwanag din kami sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan namin. Ikaw po nawa ang magpala sa buhay ng bawat isa, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga darating pang mga araw at mga taon sa aming buhay. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang katagumpayan ng nalalapit na activity dito sa Binyan, ang Children's Fellowship, Panginoon. Gabayan mo po at ingatan mo po ang lahat ng mga mag-a-attend, Panginoon, sa activity na ito at tulungan mo, Panginoon, na ang bawat isa na mag-attend sa activity na ito ay patuloy na makatanggap ng pagpapala mo, Panginoon. Tulungan mo na patuloy na maging matagumpay ito. Ingatan mo po kami at bigyan mo kami ng magandang weather para maisagawa ang mga activities na ito at tulungan mo rin ang mga magbabiyahe na maging safe ang kanilang pagpunta hanggang sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan, Panginoon. Ikaw po nawa ang manguna sa bawat isa sa amin at muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay itinataas at idinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen, amen, and a blessed day po sa bawat isa at gayon din sa mga manunood ng replay ng live na ito. And happy weekends and sa mga mag-a-attend, see you tomorrow. Take care and God bless.